Good day sa inyo mga kabonsay, no? So, tapos na natin yung ating bantige na tinatrabaho, no? Almost 2 weeks ko rin itong tinatrabaho kasi nga medyo busy and nakastuck lang siya dyan sa part na yan. So, inuunti-unti ko siyang winawire, no? Yan. So, ito na yung pangatlong update kung hindi ako nagkakamali, no? Kasi yung first update is yung makapal pa. Pangalawang update is yung pinanipis natin yung foliage niya, and ito na yung pangatlo. Yan. So yan yung ating banti, guys, no? Yan. So pag wiring nito, guys, yun nga yung ginagawa ko sa mga bantige is nilalatag ko na agad. May kitang yan, no? Nakalatag na agad yan. Yan, guys. So yung first branch is itong isang to. Yan. Ito yung ating first branch. May kita nyo naman, yung ginawa ko sa kanya is gumawa ko ng drop branch para maging first branch. Kasi nga, walang tumubo na sanga banda dito. Kasi nga patay ito and walang abang dito banda, no? So lahat ng abang niya is nasa taas lang. Yan, nasa taas. Yan dyan, sa taas. So yung ginawa ko sa kanya is nag-drop branch ako. Yan. So ito yung ating 1, 2, 3. Kita nyo? Yan. 1, 2, yan, 1, 2, and 3. So yung isang to is pinapahabol ko pa kasi nga wala masyadong sanga na tumubo, kasi yung pinapawal ko siya. Habang pinapawal ko, makita nyo yung damo na to, yung ganitong damo. Yan, sobrang bilis nitong humaba, guys. So natatabunan siya dito kasi humaba yung damo banda dito, yung tangkad ng damo na yan. So natatabunan yung area na to, so hindi masyado siyang nakapagwal. So dito naman, dyan, guys, dito, yan, may namatay na sanga dyan, which is nilagay ko papunta dito. So namatay siya, kumuha ko ng isang sanga sa itaas ulit and binaba ko yan. Ito, guys, yan, yan yung isang yan, nilagay ko sa harap kasi nga parang may space dyan banda. So nilagay ko to, medyo hindi nyo pa makikita yung mga pads na yan kasi nga manipis pa, wala pa masyadong dahon, pero nakalatag na yan lahat. Yan, so yun yung first branch natin, which is yung banda dito, no? And yung ating back branch, this one, maliit lang yung back branch natin, yan. Maliit lang yung back branch. Yan yung back branch. Yan, guys, lag ko ng bato rito. Yan. So ito yung back branch natin. So yung ginawa ko sa kanya, simpleng-simple lang, same basic 1, 2, 3. Yan, no? 1, 2, and 3. So may kita yan kung pag sinide view ko. Yan. 1, 2, 3, oh. 1, 2, 3. Ito yung back branch natin. And itong isang to is part na rin ng back branch. Actually, part na rin to ng back branch. Yan. Kasi kung makikita natin sa harap, yan, iharap natin, ha. Ito yung first branch. The back branch, yun. Pero kasi merong isa dito na walang sanga. Ito banda dito. May bandang likod. Yan. Ito yung back branch natin na makikita sa harap. Yan. So dito banda magiging space, merong space dito. So yung ginawa ko, kumuha ko isang sanga sa taas, kaya nilagyan ko ng padding dito para magkaroon din siya ng pads dito banda kasi wala talagang sanga dito, no? So gumawa tayo ng isa pang back branch dito. Yan. So dalawa yung back branch natin and the second branch, ito. Yan. So itong isang to is ganun pa rin, 1, 2, 3. Ayan, guys, makikita nyo yan. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3. 1, 2, 3 lang yan, guys. Yan, makikita nyo yan, 1, 2, 3. So sa apex naman, medyo complicated yung apex, no? So yung apex natin is dapat naka-dome shape lang siya. Naka-dome shape. So makikita nyo, gumawa ko ng isang kayo na bahala kung paano nyo gagawin yung dome shape nyo. As long as gumawa kayo ng clustering pa rin sa paggawa ng apex. Tingnan nyo dito. May isang grupo dito ng pad. Dito naman, may grupo ng isang pad. Yan. Dito naman sa kabila, isang grupo ulit ng pad dito. May isang grupo ulit ng pad. Dito naman sa likod.
may grupo ulit dito ng pad. Nakita nyo yan. Yan o, may pad ulit. Dito, isang pad din dito. Dito guys, isang pad din. Yan. And yung kabuuan ng ulo niya. Masyadong, di pa siya masyadong visible yung mga pads na yan. Kasi nga, manipis pa no, wala pa masyadong dahon. Pero, hanggang bigyan nyo lang ng oras hanggang December, magiging visible niyan lahat. So, usually, pag natatapos akong osmo ko to guys, no? Ubus na, wala nang laman. Wala nang laman. So, usually, pag nag-wiring ako, pag natapos ko ng ma-wire, ang ginagawa ko sa mga puno ko is, dinidiligan ko sila ng concentrated complete, which is yung 14-14-40 na abono. So, yung abono na yun is kumukuha ko ng isang kutsara or isang kutsarita, nilalagay ko sa isang tabo, tinutunaw ko, and yun yung pinandidilig ko sa kanila after ko sila ma-workshop. Yan. So, dinidilig ko siya sa hapon kasi nga hindi naman siya mainit, hindi na siya, hindi masyado stress yung puno natin. Kaya ma-absorb na ng maayos. Yan. Gawa ng apex, dapat picture lang ang dome. Yan. So, wag niyong pansinin yan. Nilagay ko lang yun kasi nga matalas yan. Mahirap na pag kumakapa tayo ng mga sanga, baka matusok tayo dito. So, tapos na. Hindi ko na kailangan. Yan. So, next step natin dito is dapat binabrush natin yung ating mga puno. Kasi may iba nga nasasabi na bakit natin ibabrush? Nagbibigay siya ng natural looking sa kanyang pagiging bonsai. No? Kasi yung sabi ni Janaka, don't make your bonsai tree to be bonsai. Gawin nyo yung bonsai nyo. Iwan ko lang yung kung eksakto. Yung sabi niya kasi, huwag nyo gawin yung bonsai nyo na mukhang bonsai. Gawin nyo yung bonsai nyo na mukhang totoong puno. Actually, tama naman din yung sabi nila na para siyang totoong puno kung meron siyang mga lumot. Pero sa bonsai kasi, medyo meron siyang negative effect, no? Pag meron siyang lumot, no? Namamatyan ng sanga. Minsan, kinakapitan to ng mga fungus. Kaya, kung gusto nyo humaba yung buhay ng bonsai nyo, linisin nyo palagi yung trunk, no? Kung pwede, every month, linisin nyo yan. Gamit kayo ng Joy, yung ganun. Kahit liquid detergent or yung Joy ngayon, liquid dishwashing antibacterial, pwede gamitin yan. Yan yung gamit ko. So, nidilig ko, in-spray ko yan, spray din. Gagamitan ko ng toothbrush. Yun. Linisin nyo every month or every week kung hindi kayo busy. So, sa maintenance naman is mag-aabono kayo. Kung gusto nyo magandang tubo na bantigi, mag-aabono kayo every week. Every week yung mag-aabono, no? 14-14-14. Pwede rin twice a week, no? So, yung ratio niya is yung happy time. Kilala yung happy time. Yan. Happy time. Isang happy time, 5 kutsarita ng tubig. 5 kutsarita ng abono. Then, punuin nyo yan. Dyan nyo tutunawin yung abono, no? And ipandidilig nyo. Isang tabo bawat puno. Then, nag-spray din ako ng dagat. Sa marami namang stock na dagat or masipag mag-igib ng dagat, pwede nyo po siyang idilig agad. Idilig nyo. From top, idilig nyo yung isang tabo ng dagat sa kanya sa hapon. Pwede thrice a week. Yes. 3 beses sa isang linggo, no? Or 3 beses sa isang week. Ididilig nyo siya sa hapon. Huwag nyo idilig sa umaga or sa tanghali kasi nga medyo sensitive sila. Baka masunog yung niya. Kasi may salt nga yun, no? So, kung mapapansin nyo rin sa wild, every afternoon or every malapit ng gumabi, yung gano'n na mga oras, inaabot sila ng dagat or inaabot ng alon. So, hindi sila inaabot ng alon pag tanghali. Kaya, yung natural na pagdadagat sa kanila, dun sa wild, kung saan sila kinukuha, is sa hapon. Which is hindi masyadong mainit, no? So, napapansin nyo, may siya, bakal. Yan. So, dagdag iron din to sa puno natin. So, nilalagyan ko sila ng bakal. Yan. Yung kalawang. Kasi kailangan din ng iron. Kaya, nakita ko na to sa video ni Sir Michael Morden. Yung ginagamit niya is pako. Pero yung ginamit ko is, bakal na kalawang.
guys yung ating bantigi. So dapat yung bantigi nyo pag ganito na, established na, or any other bonsai, is dapat hindi nyo pinapabayaan, no? Huwag nyo hayaan na mag-overgrown. Dapat chine-check nyo lagi every week. Kasi may iba na mga twigs dyan, tulad dito, yan. Hindi siya nagbibigay ng shoots dito sa may katawan niya. Yung ginagawa niya is humahaba lang to. So dapat i-observe nyo pa rin pag humaba to, yan, hindi siya nagbibigay ng twigs dito, putulin nyo para hindi na siya humaba. Kasi dito na lang yung yung length na gusto natin dito banda. So pag pinutol natin yan, may tutubo na bago dito para makapag-padding na tayo. Yan. So yan guys, tapos na natin yung ating bantigi, no? So brush na lang talagang kulang dito. And lime sulfur dito sa ating deadwood. Yan. So established na yung kanyang mga sanga. Yung hihintay na lang natin is magpapakapal ng mga dahon. So next video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung gagawin ko sa kanya after ko magpa-wild, no? Or after 2 months siguro. Yan, ganyan, after 2 to 3 months. Kung ano yung maintenance na ginagawa ko sa kanya para hindi masyadong masira yung kanyang forma, no? Kasi yung sinabi ko kanina, mahahaba yan. So dapat natin, may mga shoots kasi nahahaba lang, hindi siya magbibigay ng shoots. So kailangan natin putulin. So yung cascade yung best example natin next video. So maraming salamat sa panonood and God bless po sa inyo.